Sa puntong ito ay makakapanayam natin si Senador Antonio Trillanes kaugnay sa ulat ng komite kaugnay sa extrajudicial killings at sa pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Magandang umaga, Senator Trillanes. Magandang umaga po sa inyo, Howie. Unahin po natin ang report ng Committee on Justice and Human Rights na pag-alaman daw na hindi state-sponsored ang mga pagpatay pero nilalabag ng oplantokhang ng gobyerno ang karapatan ng mga drug suspects. Reaction niyo po dito sa conclusion na to? Base po dyan sa inilabas na press statement ni Senator Gordon, ay talagang lumalabas na ano siya. Siya ay isang Duterte collaborator, enabler siya nitong mga nangyayari dito. At yung committee report na yan ay cover up dun sa mga extrajudicial killings na nagsimula at dumadami ngayon nung nagsimulang umupo si President Duterte bilang presidente. Okay, so sinasabi nyo, baliktad yung inyong pananaw, no? Kasi sinasabi nitong sa report ay hindi po state-sponsored. Ibig sabihin ay hindi ito polisiya o hindi ito binibigyan ng pahintulot ng matataas na otoridad. Pero sinasabi nyo ay kahit si Pangulong Duterte ay may kinalaman dito? Most definitely, pinakita natin yung mga iba't ibang ebidensya, iba't ibang testigo. Meron nga isa video mismo, dun sa Dasmariñas, kinuha ng mga pulis sa checkpoint yung isang OFW, tapos kinaumagahan ay nakabalot na ng tape at patay na. Tapos may karato lang sa daw ay adik. So yung mga ebidensya ngayon, walang saysay sa kanya. Plus, itong mga public pronouncements mismo ni President Duterte na pinapatay niya, papatayin niya yung mga tao, yung mga involved sa drugs. Pero wala yun So nilinis lang, kinover up lang nito ni Senator Gordon si President Duterte, and to think na ongoing pa rin yung mga pagpatay, mag-6,000 na yung namamatay. Okay, pero sinasabi naman po ng pulis na itong mga napapatay nila ay ng laban, no? Ng laban umano. Hindi ba to sapat na depensa at pininiwalaan ba ito ng mga kapwa senador ninyo? Ako po, hindi po ako naniniwala dyan dahil ito na nga yung nangyari kay Mayor Espinosa. Sa loob na ng kulungan ay sinabi ng laban pa. Meron pang mga halimbawa, in fact, merong mga present na ebidensya doon nung sa hearing na yan na meron ding mga nakakulong na sinasabi ng laban. Tapos ilan yung mga testigong hindi nga hindi nga isinalang ni Senator Gordon dahil nagmamadali siyang tapusin yung hearing at para ma-clear niya na yung kanyang amo. So definitely it's not believable. Okay, yung isang star witness dito sa Senado, ito si Edgar Matobato. In the end po, ay sa palagay ninyo ay may kredibilidad itong mga naging testimonya niya? Most definitely, nagpakita siya ng mga iba't ibang supporting documents niya, yung kanyang description, lahat tama. Hindi nga makapagsalita itong mga ibang senador, makapag-cite ng kahit na isang instance na nagsisinungaling siya na yung talagang deliberate lie, At ito ngayon ang twisted logic nito ni Senator Gordon. On one hand, pinaniwalaan niya yung confession ni Matobato na siya yung nag-abduct si Sally Macdum. Pero, enough na i-recommend niya ng murder, Pero hindi niya pinapaniwalaan yung aligasyon ni Matobato na si President Duterte yung nasa likod at yung nag-create ng Davao Death Squad nung siya'y mayor pa. So dito makikita yung selective justice. At talagang sumisip-sip lang ito si Senator Gordon dun sa kanyang political patron. Kasi irerekomenda raw ng komite na sampahan din ng kareklamo si Matobato. Reaction niyo po kaugnay dito? Yun na nga po Ang basis niya dyan is yung testimonya ni Matobato daw. Kaya niya kakasuhan. Pero yung testimonya ni Matobato linking President Duterte dun sa may 1,000 pinatay sa Davao, hindi niya pinapaniwalaan, sinungaling daw. Kakasuhin din niya ng perjury. Kaya dito makita medyo talagang twisted logic itong ginawa ni Senator Gordon at ito ay pagsisip-sip lang sa kanyang political patron at pag-cover up
kay President Duterte. Okay, babanggitin din daw sa report ng komite ang hindi nyo magandang asal noong isang pagdinig. Particular na yung pagpapaalis o pagpapauwi kay Matobato kahit hindi pa ho tapos ang pagdinig. Yun na nga po, no? In-explain ko yan dun mismo sa committee hearing. Mahigit 12 hours nag-aantay si Matobatong isalang. In fact, ang usapan nun was una siyang isasalang. Doon siya nag-aantay sa holding area. Hindi nila pinapansin kasi meron silang script. Ngayon, nung gabi na, lumalalim na yung gabi at binabiyahe ko yun sa safe house, nag-decide ako na mukhang wala naman silang planong isalang, ipinauwi ko na. Dahil yung safety and security ang kinoconsider ko. Thinking na meron naman siyang schedule na 9 a.m. na hearing na pwede naming isalang ulit ng umaga. Yung pala, dun sa script nila, tatapusin na nila nung gabi na yon at kakansilahin na yung hearing kinabukasan. So itong si Senator Gordon ay kumaga gumagawa siya ng palusot na wala na para lang ma-cover up niya si President Duterte. And ito, no, it's a blatant lie yung sinasabi niyang merong material concealment. Nahuli na nga siya eh. Nandoon pala sa transcript ng Senado, yung ng hearing, yung mga sinasabi niyang kinonceal daw ni Senator De Lima, plus siya pa mismo ang kausap ni Matobato nung sinasalay sa yon. So, talagang this is a piece of garbage itong committee report ni Senator Gordon kung yan nga talaga yung nakasalagay dyan. Okay, magtungo naman po tayo sa mga naging pahayag ni Kerwin Espinosa at Ronnie Dayan sa kabuuan po. Ano ang masasabi nyo sa kanilang mga isiniwalat? Nandun po kayo sa hearing. Narinig naman po ng mga kababayan natin na sumusubaybay doon na nagsisinungaling po parehas. Ito nga, dito mo makikita, ikukumparan nyo na lang kay Matobato na yung salaysay niya talagang kahit na anong pagtatanong, consistent siya dun sa kanya mga pahayag. Itong si Kerwin Espinosa at si Dayan, nagkabuhol-buhol yung kanilang kwento. Pero, handang paniwalaan itong ibang senador, itong drug lord. So, dito mo makikita kung ano ang nangyayari na dito sa independence ng Senado. Okay, itong sinasabi niyo nagkabuhol-buhol yung kwento. Ano yung pinaka-importanting buhol dyan? Kasi baka naalala ng iba, nagkaiba lang yung halimbawa, yung taon. Hindi kaya failure of memory lang yon, hindi naman yon parang deliberately nag-iimbento ng kwento? Ito po, maliwanag yung mga 30 beses tinanong si Dayan, sigurado ka bang 2014? Yes, 2014 sila. Itong isa, November 2015. Tinanong ko siya kailan ba kayo naghiwalay ng relasyon niyo ni Senator De Lima? February 2015. At ayon dun sa salaysay niya sa House of Representatives, nagsampalan pa sila. So it was a bitter parting, na paghihiwalay. So February 2015. Ngayon, bakit siya pa rin yung gagawing emisaryo ni Senator De Lima dun sa November 2015 kung totoo man nangyari yun? So talagang base rin sa records ng DOJ, wala na si Dayan dun sa DOJ. Kaya nga hiwalay na, wala na, Tapos ito yan, nung sinabing paano ibinigay yung pera, sabi nitong Kerwin Espinosa dun daw sa Burnham Park nag-abutan ng pera sa kotse. Doon naman si Dayan, sinabi niya doon sa parking lot ng hotel. So, talagang malayong-malayo, At remember, itong dalawa na ito ay under police custody. Sila ay nag-a-apply para ma-absorb sa Witness Protection Program. Otherwise, kakasuhan sila, tinatakot silang kakasuhan. So, pareha silang under duress and therefore, hindi reliable yung kanilang testimonya. Okay, yung isang inilalabas na ebidensya po, itong letrato na magkasama si Kerwin, yung kanyang asawa, at si Senadora Laila De Lima noon ay nagkakampanya pa lang. Sinasabi niyo na hindi ito sapat na ebidensya. Opo, ganito po, yung senaryo na yon ay nasa Burnham Park. In fact, naglabas ako ng iba't ibang pictures
ng iba't ibang mga tao na nagpa-picture po kay Senator De Lima. At yan po ay sa Burnham Park, no? Parang yung politiko nangangampanya, marami yung nagpapapicture. Alam nyo, kung ikaw ay kilala mo, politiko ka, kilala mo tong isa drug lord, hindi ka magpapapicture sa Burnham Park of all places, ano? Anyway, andyan yun, ano? Yan yung pinakita nila. Pero nagpakita ko, kung yan ang basihan nyo ng guilt ng isang tao, nagpakita ako ng mga picture ni President Duterte mismo kasama si Peter Lim na identified as the biggest drug lord of Visayas. Ilang okasyon po yan. So, okay, yun sir. po ang basis. Ngayon, sinasabi ni Senator Lacson ay wala naman daw nag-a-allege kay Pangulong President Duterte. Ito nga, Presidente, sino ba mag-a-allege yan? Ano? Tapos itong isa kalaban sa politika, ang nag-a-allege, itong mga drug lord, mga convicted. So paano na lang tayo? Di ba kung lahat yung mga yan, convicted mga drug lords na yan, ang identify yung mga kalaban sa gobyerno, kalaban sa politika ni President Duterte, di wala na. Ipit na. So Okay. yan po ang pinaglalaban natin. Salamat po sa inyong paliwanag, Senador Antonio Trillanes.